Kumusta po mga boss? Welcome po muli sa J-Sonic TV. Ngayon po ay isang microwave oven naman ang ating i-repair. Sabi po ng may-ari, may kuryente naman, may power pero hindi na siya umiinit. So bago natin siya buksan, testing muna natin. So isaksak natin dyan sa 220 outlet. Ito, saksak natin. Ito, nagsaksak na. Then lagyan natin ng tubig. Pwede Loob yan. niya. Pwede yan. Ito po. Yan. Isang tubig. Isang tubig. Isang cup ng tubig. Then nakaset po siya sa medium. Then try natin yung timer. Paganahin kung may power nga. Then obserbahan natin siguro mga 2 minutes kung iinit yung tubig na nilagay natin. Ayan po. May power naman siya. Then nakikita po umiikot yung roller niya sa loob. Wala nga lang plate. Hintayin lang natin kung iinit. So nakaset yan sa 2 minutes. Parang gumagana rin naman po yung blower niya, naririnig ko. Pinaka-fan niya sa loob. Yun. So naka-off na. Tingnan natin kung uminit. Ayun, walang kainit-init po. Sobrang lamig. So, kailangan natin itong i-check sa loob kung ano ang naging problema. So, pause po muna tayo. Buksan ko lang tanggalin ko lang yung cover niya. A few moments later. So, ayan po na tanggal ko na yung cover. So, bago tayo magsimulang mag-test ng mga parts, kailangan yung capacitor i-discharge muna natin. So ang pagdi-discharge po niyan, kailangan, kasi dalawa yung terminal ng capacitor sa dalawa, kailangan mapag-short natin yan nang hindi natin nahawakan yung metal part ng bagay na gagamitin natin sa pag-short ng capacitor. So sa akin po, meron akong alligator clip na dalawa, then may wire. Ginagawa ko, i-clip ko dyan yung alligator clip, yung kabilang dulo itatap ko doon sa isang terminal ng capacitor. Ayan, then itong dulo ng screwdriver, yun ngayon yung itatap ko sa isa pang terminal ng capacitor. Ayan, so para ma-discharge. Kung wala naman po kayong ganitong connector, alligator clip tsaka wire, pwede rin dalawang screwdriver. Isusundot nyo yung isa dun sa baba, tapos dito sa taas, tapos pagdidikitin nyo yung metal part. Pero wag nyo pong matatouch yung metal part kasi baka pa may laman pa yung capacitor, maaari kayong kuryente. So ayan po, dinidischarge ko na. Ayan. So itong unang terminal, pangalawang terminal na short na po yan. Pwede ring ganito gawin natin. Kaso wala kasing protection itong isang alligator clip. Pero naka-gloves naman ako. Pwede rin yung magkabilang dulo i-clip yan. So discharge na po yan. So ngayon pwede na tayo mag-start sa pagtetest ng mga parts. So sa pagtetest ng mga parts, kailangan hindi na siya naka-connected sa isa't isa. So tatanggalin natin yung mga connection, tatandaan lang natin kung saan natin tinanggal. Tulad nito, itong diode, itong high voltage na diode.
Yan, ay sorry, napalakas. Tapos yung isang terminal na papunta sa ano tawag nito? Magnetron. Tanggalin din natin yan. Tapos yung isa pa, isang terminal naman papunta naman to doon sa fuse, papunta sa high voltage na transformer. Ayan. So unahin muna natin i-test yung capacitor. Ayan, sa pagtitest ng high voltage na capacitor, gamit natin ay analog multimeter. Sana lang nakikita sa video. Ayan. Ikapwesto lang natin ng maganda-ganda. Ayan. I-range natin sa, kasi ito may capacitance to siya sa 1K. Yun, doon natin itapat. Yan. Ngayon, itap natin yung isang terminal. Then, yung kabilang terminal, kailangan pag na-tap natin yan doon, itong pointer ng multimeter, papalo, tapos babalik. So, tingnan natin. Yun o. Kita nyo ba? Medyo mahina lang. Tapos, baliktarin natin yung probe. Yung negative naman na nasa taas, positive na nasa baba. Obserbahan nyo yung pointer. Ayan, pumalo siya ng konti, bumalik. Para mas malaki yung reflection na makita natin ng pointer, i-adjust na lang natin yung multimeter sa 10K. Deflection ng pointer natin. So makikita natin yun. Ayun o, mas malaki yung deflection niya. So kailangan mag-deflect tas babalik. Pag binaliktan natin yung test probe, ganun din, mag-deflect tas babalik. Yun. So ibig sabihin, good tong capacitor natin. Pero try din natin yung isang terminal ng capacitor, tapos yung isang test probe sa body. So kailangan walang deflection yan. Kabilang terminal, tapos sa body uli. So walang deflection. So ibig sabihin hindi siya shorted sa body. Ngayon itong ano naman ang test natin, itong high voltage na diode. So yung high voltage na diode, meron niyang forward tsaka reverse bias. Tanggalin ko lang muna para mas makita ninyo yung posisyon ng diode sa pagtitest. Pause muna tayo, pause. So bale ito po, natanggal ko na yung high voltage diode. So kung mapapansin nyo dyan, itong part na may stripe, yan po yung cathode. Yung kabilang walang stripe, anode. So meron po siyang forward tsaka reverse bias. Kapag yung may stripe na part, doon natin ilagay yung black na test probe. Tapos yung walang stripe, doon natin yung ilagay itong red na test probe. Dapat po wala siyang deflection. Ayan. So nahawakan ko lang kaya siya gumalaw eh. Ayan, wala siyang deflection. So pag binaliktad natin yung diode, yan. Yan. Kanina naka-reverse bias, ngayon naka-forward bias na. Ibig sabihin, itong red na test probe, kasi ang nilalabas nito ay negative. So, negative ng battery ng tester natin. Ito naman black ay positive. So positive, makakadaloy siya dito. So magkakaroon ngayon niya ng deflection. Tingnan nyo yung tester ha. Ayun, nag-deflect siya. So ibig sabihin good itong high voltage diode natin. So may isa pang way sa pag-check ng high voltage diode. Kailangan natin siyang supplyan ng voltahe para makasigurado tayong okay ba siya. So meron ako ditong power supply na 12 volts. Ito ngayon ang gagamitin natin. Ayan. Saksak ko lang.
So ito po ay 12 volts. I-range natin sa DC 50 volts yung ating tester. Check natin. Yung violet, ito yung negative. Then yung blue, yan yung positive. Ayan, so meron siya 12 volts. Ngayon, i-connect natin yung power supply sa tester tsaka sa diode para ma-check natin kung good ba talaga yung high voltage diode natin. Lalagay tayo ng alligator clip sa negative ng tester. Yan. Tapos yung kabilang dulo ng alligator clip sa negative ng power supply. Yan, negative ng power supply. Ngayon, itong positive ng power supply, dyan nga natin yan itetest itong diode. Yan. So, yung power supply nakakonect sa cathode. Check natin kung magdi-deflect yung tester. So, wala. Ibig sabihin hindi dumalo yung kuryente sa diode. Ito ang tinatawag na reverse bias. Pag binaliktad natin yung diode, dapat meron. Kung good itong diode. So, baliktarin natin yung connection. Dapat magdi-deflect to. Ayun o, meron po. Bali, 8 volts na lang siya. From 12 volts, naging 8 volts na lang kasi dumaan na siya ng diode kaya nabawasan na yung voltahe. So, ibig sabihin, good po itong high voltage diode natin. Okay, pause muna. So, dahil good po yung capacitor tsaka yung diode, check natin itong pinaka high voltage fuse. Tigas ha. Buksan lang natin to. Ayan. Ito yung pinaka high voltage fuse niya. Ayan. So, hindi natin masyado makita yung filament sa loob. I-tester na lang natin para sure. Ayan. Sa ano tayo? Continuity. Ayan. Magbabas po siya pag may continuity. Ayun. Hindi siya tumunog. So, ibig sabihin open tong ating fuse. Ayan. Ayan, wala. Wala talaga. So, open yung fuse natin. Sira yung fuse. So, bakit nasira itong fuse? Okay naman yung capacitor natin. Okay yung diode. Ngayon, i-check naman natin itong high voltage na transformer. Kung may shorted ba dyan. So, sa pag-check ng transformer, tanggalin muna natin lahat ng connections, pati dito sa primary niya. Ayan, ito yung pinaka-supply niya na 220 volts. Tanggalin muna natin yan. Ayan. Then, sa resistance tayo. Times 10 muna. Sa primary niya, test natin yung magkabilang terminal ng primary niya. Kung may deflection o may reading. So, dapat dyan may reading po, may deflection. Ayan, sa times 10K na lang. Hindi na gumagana yung 1 times 1 ko eh. So, yung primary, check natin. Nakikita ba yung camera? Yung primary, meron naman. Meron. Ngayon, check natin sa body. Kung grounded ba yung primary natin, hanapin muna natin yung spot sa body na may continuity. Ayan, check natin. So, ito yung part na may continuity sa body. Then, tanggalin uli natin ito isa. Tap natin sa primary. Sa isang terminal, wala.
Yan ang meron dyan. Tapos pag tinap natin sa terminal, wala. Sa pangalawang terminal, wala din. So ibig sabihin hindi grounded yung primary natin. Ngayon dito tayo sa secondary. Bunutin muna natin to. Ito nakakapit sa magnetron natin. Yan. Dapat pala kanina pa natin tinanggal to. So ulitin lang natin sa primary para sure na wala nakakonect talaga. Primary, check muna natin. So meron. Ayan, iwan natin yung isa. Ay, hanap muna tayo ng spot dito sa body. So ito yung spot sa body na may continuity. I-tap natin sa isang terminal. Wala. Sa pangalawang terminal, wala rin. So hindi siya grounded. Ngayon dito tayo sa secondary niya. Yung dalawang secondary na papunta dito sa magnetron, dapat meron niyang continuity. Reading pala, ayan, meron. So may reading siya. Ngayon yung bawat isa, check na din natin kung di ba grounded sa body. Hanap ulit tayo ng spot sa body. Ayan, meron dito. Wala. Ayan, dito. Tap natin sa una. So wala, hindi siya grounded. Check natin sa pangalawa. Wala rin, so hindi siya grounded. Ayan. So hindi grounded, ha. Wala. Ayan. Wala, sigurado. Bato ba tayo pumasok? Ayan, wala. Okay. Ngayon, dito tayo sa high voltage terminal ng transformer. Itong high voltage, once na yung isang probe na kakonek sa kanya, tapos yung isang probe ay nasa body, meron po yung reading. Ayan, meron. So normal lang po yan para sa high voltage. I-tap naman natin yung isang probe sa ibang terminal. So dapat ito wala. Ayan, wala. Sa kabila, wala. Sa primary, dapat wala. Ayan, wala din. So, wala. So, ibig sabihin, okay itong transformer natin. Itong primary, tsaka secondary, try pala natin. Nakalimutan ko lang kanina. Wala. Itong isa, secondary uli, tsaka primary. Wala din. So good itong transformer natin. Bakit kaya bumigay yung ating fuse? I-check kaya natin itong itong 220 source natin. Check natin yung 220 source ng may power. So tap natin yung tester dyan, kabilang terminal. Ayan. So iwasan lang natin madikit sa mga metal part, baka mag-short. Kita ba yung tester? So i-range natin yung tester sa AC 250 volts. Ayan. AC 250 volts. Ngayon i-power, isaksak natin yung microwave, yung plug nya. Ayan. So yung 220 source nya hindi naka-connect yan sa transformer, kaya safe naman yan. Basta wag lang magdidikit yung dalawang yan. Ngayon i-turn on natin yung timer. So obserbahan nyo po yung AC volts ng multimeter natin kung magkakaroon ng palo. Ayun.
So okay, meron siyang mataas yung voltahe niya. 245 or 243 volts. So namatay siya, okay lang po yun dahil na gumagana yung timer natin. Yan, after ilang seconds, papalo ulit siya. So ganun po yung normal na cycle ng 220 volts natin. So once na gumagana yung timer, babalik ulit yan sa zero ng mga ilang segundo lang. Ayan, zero. Tapos maya maya babalik ulit, papalo ulit yan. Yun. So ibig kong sabihin, okay naman tong kanyang 220 source. So yan, plug na natin. Plug na natin. Ngayon po, yung fuse. Then, na-check naman natin lahat ng parts. Itong capacitor, diode, tsaka transformer, okay naman. Balitan na natin itong pinaka high voltage fuse niya. Siguro baka sobrang tagal na yung fuse na yun, kaya siguro bumigay na. Ayan, palitan natin. Ito na po yung bago, bali 5 kilovolts, 0.8 ampere. So balik lang natin yung fuse, kabit natin. Ay ako lang pala magkakabit. Ayan. Chinek naman natin lahat ng parts, okay naman. Bakit kaya bumigay itong fuse? Siguro baka sa katagalan na ng gamit yun, kaya bumigay na yung fuse niya. Sana nga ganun lang. Sana pag naikabit na natin to ay uminit na siya. Teka, yung magnetron pa pala, hindi pa natin na-check. Ano ba yan? Magte-test na tayo. Ito nga palang magnetron, titest din natin. So balik tayo sa resistance. Ayan, resistance, pinakamataas na yan, 10K, para sensitive siya sa resistance. Para pag may short, talagang makikita natin kung may short circuit. So una, check natin yung dalawang terminal ng magnetron. So dapat yan may resistance tayo makukuha. Ayan, may reading. Ngayon, yung isang terminal tsaka sa body, dapat wala. Ayan, wala po. Body sa body, meron. Lipat natin sa isang paa, wala. Sa kabilang paa, wala din. So ibig sabihin, hindi naman siya grounded sa body. Ayan, wala talaga. Kahit sa ang body. Wala. So okay din itong magnetron. Yun. Sensya na, nakalimutan natin yung magnetron. So okay din yung magnetron. Ngayon, ibalik na natin yung connections. Balik natin yung diode. Kanyang kinalalagyan. Hindi naman kayo magkakamali sa pagbabalik ng diode kasi may naka-connect na siyang mga connector sa magkabilang dulo niya. So once na bumili kayo ng ganito, meron na yung ganyan. Sa kabila itong ganito, may bilog. Sa kabila, yung para sa capacitor. So hindi po kayo magkakamali ng pagbabalik dyan. Ayan. Then capacitor.
Ayan. Tapos, yung isa, isang terminal galing sa magnetron. Ayan. Tapos, sa baba naman, yung high voltage na may galing sa fuse. Pakabit natin sa baba. Yun. Pasok pa. Okay. Pasok na. Tapos, dito naman tayo sa magnetron. Ayan. Kabila. Ayan. So, kailangan i-check natin na hindi tatama yung mga wiring dito sa sa pan niya. Tapos yung sa 220 naman kanina para sa primary ng transformer, balik din natin. Pinaka 220 volts na papunta sa transformer. Ayan. Double check natin. Yun, so naibalik na lahat. Check lang. Okay. So pwede na nating i-test. Lagay lang natin yung cover kasi kailangan daw nakalagay yung cover once na ginamit natin siya. Nakalagay nga dito sa cover na warning, microwave energy, do not remove the cover. Ayan. Kahit isang screw lang muna para lang hindi sumingaw ang cover. Pause mo muna. So ayan po, naibalik na natin yung cover. Ngayon i-testing natin siya uli. So ito po may tubig. Tingnan natin. Lagay natin dyan. Wala yung plate niya. Kailangan nakasakay siya dun sa umiikot na roller. Ayan. Saksak natin. So naka-medium siya. 2 minutes ulit. Ayantay lang natin kung iinit na ba o gagana na ba yung ating microwave. So umiikot ba? Umiikot na nga sa loob. So konting pasensya lang po sa haba ng video natin dahil tinetest po natin siya ng mga 2 minutes para malaman natin kung iinit na ba. Kung talagang fuse lang yung may diferensya. Kasi kung meron pang diferensya yung ibang parts maliban sa fuse, yung fuse na inilagay natin puputok uli yun or mag-o-open uli yun. Antay-antay lang natin. 1 minute. 1 minute na lang po. So sana po yung mga viewers natin dyan na hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman pwedeng pahit ng subscribe button para naman po ay magkaroon naman tayo ng marami-raming subscriber.
para marami rin pong makakuha ng idea sa mga ginagawa nating pagre-repair ng iba't ibang klaseng gamit sa bahay. Sa mga nakapag-subscribe naman na po, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. So yan po, malapit na mag-zero. Yan, segundo na lang, mag-off na yan. Yun, tingnan natin kung minute. Ayun po, mainit na. Try ko. Kung nakikita nyo, may usok-usok pa. Oh. Mainit na po siya. So okay po ang ginawa natin pagre-repair. Bali fuse lang ang naging problema niya. So chinek naman natin yung mga high voltage na spare parts, okay naman siya. So siguro sa katagalan na lang ng paggamit nito kaya bumigay ang fuse. Pero obserbahan pa rin po natin once na hindi tumagal yung fuse. So ibig sabihin meron talagang sira maliban dun sa fuse. Pero sa ngayon, okay naman siya. Napagana natin uli. Ayan, masyado namang mainit tong hindi ko mahawakan. Mainit po talaga. So, ibig sabihin, okay na po ito. So, muli po, maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang J-Sonic TV.